Ang mga babae ay hindi nalilimitahan sa pamantayan ng lipunan. Walang edad o hulma para maituring tayong katanggap-tanggap dahil hindi numero ang makapagdidikta sa ating halaga. Walang pero, walang bak. Bilang nanay, ang unahin natin ay laging mga anak, pangangailangan ng ating mga anak, pag-aalaga natin, pagmamahal sa anak, laging huwag natin kakalimutan. Kailangan kapag gising nila, asikasuhin mo na kagad. Dahil syempre papasok sila sa kanilang eskwelahan, maganahan din mga anak natin na mag-aral ng maigi dahil inaasikaso natin. Gabayan natin ng tama. Before po, sinasabi po nila na di daw po ako magaling sa mga subject. Pero hindi po nila alam, magaling po ako mag-lead ng mga tao, mga grupo. Sanay po ako magsalita sa harap ng maraming tao. Porket batang babae po ako, kala po nila wala na po akong kayang gawin. Ang kababaihan ay hindi dapat nakukulong sa pambahay na gawain lamang. Dahil kapwa tayong may boses, kakayahan, karapatan at ambag sa lipunan. Hinubog natin ang mundong ginagalawan sa pamamagitan ng pagpapatunay na may lugar tayo sa pakikibaka at sa pagsulong ng pagbabago. Bilang isang kababaihan sa larangan ng inhenyeriya, ngayon pa lamang ay may malaki ng hamon sa aming propesyon. At maging sa ganap na pagpasok dito bilang isang manggagawang kababaihan sa kasaysayan, malaki na ang napagtagumpayan ng mga manggagawang kababaihan upang makamit natin ang ating mga tinatamasang mga batayang karapatan sa ngayon. Kaya naman, hamon sa akin ngayon na ipagpatuloy ang minsan ng napagtagumpayan upang mapawi ang mga pananamantala at pagpapahirap sa mga kababaihan, sa mga manggagawa at maging sa mamamayan. At bilang isang inhinyero sa hinaharap, gagamitin ko ang aking propesyon upang maipamalas na ang aking kakayahan bilang isang babae ay nakapagtatatag ng pantay na oportunidad sa bawat isa, anuman ang kasarian. Babae ka at mahalaga ka. Batang babae ako at may sarili akong kakayahan. Kaya naman babae, tandaan mong revolusyonaryo ka. Babae, inhinyero at lider ng bayan.